Ayan o mga amigo, salamat. At hindi naman na maalon doon sa tapat. Kahapon pa sana kaya na, pero medyo mahirap papag-akyat, pagbaba. Kaya sabi ko ngayon na lang. Nagpunta na sila Kasuyo kahapon dito, pero sabi ko ngayon na kasi mahihirapan. Ganun din, pag doon, pag-aakyat, basa, pagbababa. Sabi pa nila kailangan maglangoy kaya hindi kaya ng service ng ating inform na yan. Hindi kaya pagka dito sa pagbaba akyat. Yun. Ngayon nandito na sila oh. May bagyo pang parating kami doon eh. Ayan na sila oh. Yan. Lalabas na kami. Yung ano? May paparating mga kayang masamang panahon. Yan na may obserbahan natin, malayo naman ang daan niya. Ngayon, doon na malalaman naman yan, araw-araw naman natin pining tingnan yung weather. Ayan oh. Ito lang hihintayin namin mga amigo. Nung kami pumasok dito, tamang yung tubig na akyat dyan oh. Tamang umaakyat dyan. Kaya hindi pa, mababa pa eh. Mga alas 2 siguro o 1:30 yung pinakamalaking tubig. Kita naman sa buwan kagabi. Yun, makakalabas na rin. Nagmimirinda lang sila at pwede nang tanggalin yung mga tali. Tama alas 12 o 1:00. Basta pag malapit ang makyat dyan mga amigo, mag-uunti-unti na kaming dahan-dahan na kami patakbo pa labas para ready na kami dun sa sabangan. Ayun. Ayun. Lubog talaga no? Nakita ko sa vlog nila eh. Ang pinakamaraming lumubog Bicol. Sa may parte ng mayroon pa Naga. kalong Sa may Naga. Grabing pagkabaha. Bata pa. Yan mga amigo, talagang itong bagyo na ito hindi naman gaanong malakas, pero malakas ang ulan, malaki yung diameter ng bagyo. Nung umakyat siya diyan sa may northern Quezon, sa may parte ng Ilocos, tinitingnan ko yung windy na ginagamit namin mga amigo pag nagtitingin kami ng weather. Talagang ano siya, tawag dito yung buong kabundukan ng dyan sa may Northern Luzon. Sakop. Hanggang dito yung sakop pa tayo ng diameter. Kaya nung kalakasan dito sa atin, yung kasalukuyan nandyan sa bundok yung bagyo. Yung diameter abot dito. Ganon kalawak. Itong halos buong Luzon binalot niya ng bagyo. Ganon kalaki yung nasasaklaw niya. Pero yung hangin niya hindi sobrang kalakasan. Ang naging malakas talaga ulan. Yan ito mga kasuyo mga amigo ay yung mga amiguhan ko yan doon sa amin ay nagtanong nga bakit dalawa ang nagano sa iyo kabido nagbidyo ay sabi ko ay dalawang video yun pero isa lang yun ang si Kasuyog si amigo. Sabi nga niya kambal mo daw eh. Sabi ano ba yan si Mikibido? Double person ba yan? Kaya dalawang persona. Okay. Nagtakas na doon ay. Napanood nila kay Kasuyo, napanood din kay amigo. Tapos alam mo nagsabay pa yung video ko doon sa laot. Nasa laot na nakasakay dito. Sabay din na pinanood nila yung kay Kasuyo, nagburaw naman sa yan. Nagtaka sila eh. Biruin mo sabay nagbuburaw tapos nasa Pacific pa. Dalawang persona yan si Mikibido. Kaya ako lang ipasabot, ipanawa ko sa kanila nga. Isa lang sila pero iba-ibang channel. Yan. Ito yung mga amigo, ako papaliwanag ko. Ano kasi yan, yung video namin sa laot, hindi naman kami nakakapag-upload sa laot. Yung video namin sa laot mga amigo, yan ay pag-uwi na namin. Halimbawa, pag-alis pa lang namin, yung ultimo pag-alis namin ay yung pagkakarga namin ng yelo, hanggang pag-alis, pamimiwas araw-araw, gabi hanggang makauwi. Pagdating namin galing sa laot, sa tabi, saka ko palang may upload, umpisa doon sa pangangarga ng yelo. Halimbawa, inabot kami ng 15 days, nasa laot kami, matumal. 15 days kami sa laot.
15 days yun bago ako mga 17 days pa yun bago ako maka-upload o mga 16 days. O, ibig sabihin doon pa lang mag-uumpisa yung video ko. Ngayon yung huling layout namin, di siyempre nakarating na ako, saka pa lang ako nag-upload. O, di si Migo Bido, bakante na yan. Bakante na. O, gawa nang nasa tabi na kami ay habang pinapanood yung video. O yun, sumama naman sa kay Kasuyo. Ay si Kasuyo, dito lang nag-layout sa tabi. Pagka layout ng hapon, uwi ng umaga. Edit yung video, upload. O di, upload kagad. Ay yung amin, kasalukuyan na pinapanood pa. Kaya, yun, naging 2 persona tuloy si Bigo Bido doon. Naiipon kasi yung video. Oo, naiipon yung video namin. Gawang nagdaka sila sa akin ay kuan daw pa, lipat-lipat daw ako kuan. Hindi, isa lang ang kuan to. Kasi si Kasuyo, si amigo ko si Kasuyo, isa lang din yun. Siguro naisip niya, pagkatapos sa Pacific, tumawid ka sa akin. Tapos pagkatapos tayo, tapos bumalik ka lang uli ng kuan. Bumalik ka uli ng Pacific, pagtapos natin Mamuraw. Kagaling mo ba? Lahat mga amigo ng halimbawa, content creator ka lang, nagko-content ka lang naman. Hindi naman tayo live ay. Pag nagko-content ka, siyempre kung kailan mo yun may upload, kung kailan pwedeng mag-upload, saka mo yun ma-upload. Kaya ganun ang nangyari. O kaya siguro mas maganda pagka gusto nyo para maaga na ipalabas ka agad, na ipakita. Kung may internet tayo dito sa bangka, pwede yun. Bibili tayo ng Starlink. Oh, yung Starlink kasi may satellite yun. Saan natin kakabit? Sa Kasuyo. Kabit natin doon sa munting bangka. Tayo dyan. Isang saboy lang yung router nun. Goodbye. Bagay mayroong kakahon na mo yung router nakakahon lang talaga siya. Tapos lagyan ng piso wifi. Oo. Tulog ka na 5 peso doon. Saka siya gagana. Ano kasi yun mga amigo yung Starlink? Ano yan? Kahit sa dagat, kahit sa mudalhin yun, paikot-ikot ka dito sa malayo, kahit walang signal sa cell site, may signal talaga yun. Kasi lang mahal. Oo. Siguro pag may mga 50 o 60,000, mayroon na. Oo, kompleto na. May Starlink ka na. Ewan ko lang kung aabot ng ganun. Pero sabi kasi ng mga taga-isla, nasa 30 lang yung inaabot nila. Lahat may pa yun, may piso, may hulugan pa yun. Depende sa unit. Halimbawa sa MBPS. Hindi yung halaga ng yung presyo ng pagpapakabit kasi yung MBPS, doon na yung sa babayaran mo sa pagsisit up na lang. Yung pagbili mo hanggang sa pagkakabit lahat yung buong setup niya. Pare-pares lang yung presyo noon. Ang ngayon, yung monthly na babayaran mo, depende sa kung gaano kalaki yung babayaran mo, yun din kalakas yung MBPS na ipapadala sa iyo. Halimbawa, kung babayad ka monthly ng 2,000, di mababa yung MBPS mo kasi 2,000 lang. Pero pag nagbayad ka ng 5,000, baka mataas ng MBPS na yun. Mas malakas na internet mo. O, ganun lang yan. Mga ganun yan. Mga 200 MBPS yan. Di parang sabi nila pagka nagbayad ka ng mga 3.5 yata nasa 200 na sabi nila. Mga 200 200 na daw yun. Nakyat ng tubig. Pwede na tayong pwede na lumabas. Kakalas naman na sila ng tali. Kinalas mo na yan. Yun na lang isa. Ari natin kalasin yan. Kaso lilibre tayo dun sa kabila. Isa naman ito. Pag kinalas mo yan, lilibre na tayo. Tatakbo na yung bangka natin papunta doon. Hindi ko patanggalin itong sa amin. Yung Kasuyo. Akin mo ng limasan. Oo. Sige. Ito hindi pa ako naglilimas nito. Tingnan natin. Ito mga amigo, simula pagpasok namin, hindi ko talaga ito nalimasan. Pati yung kay Kasuyo. Doon sa dinahikan nga, hindi pa ito nililimasan mga ilang araw na. Tapos pagdating dito, tagpo namin dito, talagang hindi pa ito nalimasan. Tingnan natin kung gaano karami yung tubig dito. Kasi, kikita na dyan. Oo. May sabi kasi nung iba, na daw si Ichibang kaya binibinta ko na bulok ko na daw. Yan mga amigo. May tubig talaga yan. Hindi ko masasabing wala kasi biruin mo 4 na araw, 4 na gabi ako dito.
Tapos, pagpunta ko pa dito, bagay na pagpunta ko walang tubig. Hindi ko rin ito nalimasan nung pagpunta ko rito. O, ayan ang tubig niya. Kaya ito, marami yung tubig dito, banda. Tingnan nyo naman, pagdating doon, manipis na. Ibig sabihin, hanggang gitna lang yan kasi nakatingala yung bangka natin, walang karga eh. Nakatingala yung bangka natin. O, yun. Ganyan lang yan. At itong tubig na ito, Di masama daw. oh, yung tubig na yan, ay galing lang yan sa ano mga amigo. Galing yan sa ulan. Gawa ng itong palo, yan. Yung palo na yan, hindi ko nalagyan ng frame. Lalo yung doon sa ulihan. Oh. Pero dito, mahina. Doon sa ulihan ang medyo malakas. Pag umuulan, sa kubyerta dumadaan. Pag walang ulan, kahit isang buwan, hindi pa yan naabot ng ganyan kataas yung tubig. Yung parte mas may di battery. Inverter. Buksan mo daw yung inverter, oh. Nakabukas na yun. Hindi pa. Tingnan mo, buksan. Yun mo daw, yun mo. Para balimasan. Ano yung inverter? Ayan o, inverter mga amigo. Ayan. Ito? Oo, pindot. Ayan. Nagunas na. Yun. Yun o. Yan o. Walang limas-limas, ngayon lang. Yan mga amigo, panlimas nito. Ito yung bangka ng mga tamad maglimas. I-on lang mga amigo di. Ayan o, ang panlimas nito ay water pump. Yung iniuupo lang dito sa ilalim, ayan. Oh, yan o, yan ang water pump niya. Ito yung ganito, ang water pump mo? Ganito? O yan. O, isa yan. Naandar yan. Bakit? Anong kwan yan? Ang diferensya nito, dito. Yan o. Chichikin lang kung saan dito na putol. Ah, sa yung wire. wire. Pero palagay ko, yung kasi may dugsong pa ito eh. Palagay ko dito lang yung sa pinagdugsungan. Pero ito naandar. Andar to. O, andar yan. Hindi yan sira. Ito lang wire. Itong wire niya, yan ang ano. Hahanapin lang dito kung saan dito banda yung putol niya. Ah, ito naputol? Putol na Oo, saka ito. Pero yan ay, ito naputol yung panglak niya. Naputol oh. Pwedeng ano yan, pwedeng pasikipan na lang yan dyan. Tapos doon na lang isusuklos yung hose. Ito na lusok-suklok. Oo. Sa lalim. Lalagyan na lang isa ng siksik dyan na masikip. Pwedeng naka-epoxy lang yan o ano. Kaya ito ay kumpa ito. Reserva yan eh. Hindi na to. Wire lang ang kailangan yan. Pag yan siguro ang sinagpa ko sa bangka ko ay Aba ay kung yan. bus kagad. Pag under side kagad at kasi no lang naman ang kasko na yun. Yung akin ay. Laki na kagad na ibinaba eh. Ayan mga amigo, wala. Ito pagkakuan hindi nililimasan to. Ayan, kinakalawang na uli oh. Ito mga amigo, kintab na kintab nung mag-standby kami. Bali kulang isang buwan na sa mga, isang buwan o kulang isang buwan. Kulang isang buwan na hindi na nalinis. Lilinisan ko sana at wala akong ginagawa dito. Hindi ako nakapagpadala ng sabon sa kanila. Kaya sabi ko doon ko na sa dinhikan lilinisan. Yan. Kasi kakainin talaga ng kalawang yan pag hindi nalilinis. Natutuyo yung langis. Pagka yung iba talaga ang nagagawa ng dagat. Kagaya nito mga amigo, ayan. Kitang-kita naman basa pa ng langis yan. Pero yung langis may patong ng kalawang. Ayan o. Pero ito mga amigo, sobrang tanggal, ano na ito, malapit na ito mag-3 taon na generator. Bihirang-bihira dito yung generator na umaabot ng ganyang katagal. Karamihan ay, awan ko sa kanila, bakit ganon? Ang generator nila ay inaabot lang ng pinakamatagal, 2 years. Nagpapalit na sila ng bago. Pero ako hindi, nagsasawa na lang ako pag pumangit na yung kahan niya at nagkaroon na, giba-giba na. Magagamit pa pero pinapalitan ko na kasi masama ng hitsura eh. Dito, ayan o, ito yung dinadaanan pag maulan. Ayan o, umangat. Umangat yung palo. Pag maulan, papasok din yung tubig. Ay, siyempre galing sa bagyo, ulan. 3 araw dito na tuloy-tuloy ang ulan mga amigo, hindi nagpapakita yung araw. Ayun, kaya tinan mo yung kulay ng tubig, okay, bakit madilaw. Madilaw, gawa ng tubig, ano yan, tabang yan ha, tubig, yun na nililimas.
amigo. Yun oh. Dapat talaga sila ang uunat. Sila natin sa bungad ay. Hindi tayo makakalikaw. Hey! Masabit! Kat? Abante ko ha, tapos ibitawan nyo dyan.
nito, oh. Ito yung clutch. Oh. Pag manubra talaga sa ilog, pagka naka-single drive, yan, madali. Mabilis lang mag-atras sa bante para makaliko kasi pag hindi naka-single drive, hindi ito kagaya sa tahik, mga amigo. Pag inatras mo, tapos matagal ka uli bago makabante, yung bangka natin, mabago na yung posisyon, gawa ng naanod sa tubig. Hindi kagaya sa tahik na kung ano yung plaster mo, hindi na yun mababago pag hindi ka gumalaw. Kailangan dito, pag umabante ka, ang pinaka-preno mo, yung atras din, para maghinto. Pag naman na-atras ka, pag gusto mong pahintuin, ante mo na, kailangan na i-cambio ka agad. Kaya yun ang kahalagahan ng naka-single drive. Kasuyo, hindi ka mamangga. Bagay low tide, kulang pa yung high tide. pinakang balance niya yun para hindi sumayad yung PLC. Kaso naibuhos na eh. Hindi ko nakunan kasi ikaw ko tamang nabuhos.
nga, di natin alam kung sasayad o hindi.
O lalo na pag napalitan ng malaking makina yan. Nakakapag-abulan din yan sa malalaking bangka. Kuha yung mungkog na yan. Yan, dali nyo muna. Pasamantala. Yan o, yan o. Kuha yan ba? Kuha. Agoy, nalang. Nalang na. Yan talaga mga amigo. Hindi kasi magtatagat itong isang kasama namin eh. Hindi alam. Ayun, salamat mga amigo. At sa loob ng 4 na gabi at 4 na araw, nakalabas din ako dito. Yan, kalmada naman na. Kahapon pa sana, kaya na. Ang problema lang, yun nga, delikado. Pag sumayad ako doon sa may sabangan, at may alon na alon, ayun, hahampasan-pasin ako ng alon doon at medyo may alon pa. Kaya sabi ko, mas maganda kung ngayon nalantap na lantap. Ayun mga amigo, salamat na ito na ulit sa labas at kalmada na. Yun. Abangan nyo lang mga amigo kung ano yung mga susunod naming update. Baka dito lang kami makakapangawil. Dito mga amigo, nakakahuli ng buraw. Kagabi si amigo Richard naka 5 kilo daw, tapos mayroong nakahuli ng 12 kilos. Dito lang, dito yung mga bangka lang dito na nakatali. Yan, pagkagabi kasi yan may mga ilaw. Tapos yung mga trolley lumalapit, nagbuburaw. Yun, may naka 12 kilos. Okay, mag 150 na lang ang kilo, di as na. Isang gabi nila, kita na sila na mahigit 1,000. Abang-abang lang mga amigo, malay natin, makikigaya kami.